Narito ang mga bagay na dapat mong alisin sa iyong katawan dahil ang mga bagay na ito ay maghahatid ng matinding kamalasan sa iyong buhay, pati sa iyong pananalapi, ganun din sa kalusugan at samahan ng relasyon. Ano nga ba ang mga bagay na ito na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan? Bago ka pa lang sa aking channel, i-click mo lang ang subscribe button at i-hit ang notification bell para lagi kang ma-notify sa mga susunod kong video. Narito ang mga kagamitan at mga bagay na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan dahil ang mga ito ay maghahatid ng samut-saring kamalasan sa iyong buhay, lalong-lalo na sa iyong kalusugan, relasyon, pati na rin sa iyong pananalapi. Ang unang bagay na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga sirang medyas. Kung nakasanayan mo nang sumuot ng mga butas o mga sira-sirang medyas, kailangan mo na itong alisin o kaya naman huwag na itong gamitin pa. Dahil sinasabi na ang sirang medyas ay naghahatid ito ng bad luck, lalong-lalo na sa pupuntahan mong destinasyon. Dahil sinasabi nga ng ating mga paa, tinatahak nito ang mga magagandang landas na dapat nating puntahan. Kung ang ating mga paa ay nababalutan ng mga butas-butas na medyas, sumisimbolo ito ng hindi magandang destinasyon na pupuntahan mo. Kaya't iiwasan mo ang pagsusuot ng mga sirang medyas nang sa ganun ay matahak mo na ang mga landas na gusto mong puntahan. Ang pangalawang dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga pampaswerteng nabubulok. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, lalong-lalo na ang mga dahon ng laurel, mga bawang, or kahit ano paman. Kung kayo ay naniniwala sa mga pampaswerte, mainam na dapat marunong kang gumamit ng mga pampaswerteng ito. Dahil kung ang pampaswerteng ito ay nabubulok na at nakalagay pa rin sa iyong katawan, o kaya naman sa iyong bulsa o wallet, at ginagamit mo pa rin ito, dahil hindi na ito makakaakit ng kahit anumang swerte. Bagkus ito ay magdudulot lamang ng pagka-bad luck sa iyong pananalapi, ganun din sa iyong trabaho. Ang pangatlong dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga resibo. Kung naniniwala ka sa mga resibo na naghahatid bad luck, ito nga ay totoo. Kung meron kang mga resibong hindi na ginagamit pa at matagal na itong nakalagay sa iyong bulsa, wallet at bag, kailangan mo na itong alisin. Dahil ang mga resibo or mga bills, ito ay naghihikayat lamang ng mga bayarin na paparating sa iyong buhay. Kung ikaw ay merong mga importanteng resibo, mas mainam na ilagay mo ito sa tamang lalagyan at hindi mo dapat ito ilagay sa iyong katawan, sa iyong bulsa o kaya naman sa pang-araw-araw na ginagamit mo katulad ng bag o wallet. Alisin mo na ito nang sa ganun ay hindi ito makahikayat ng mga bayarin o gastusin. Ang pang-apat na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga gayuma. Kung ikaw ay naniniwala sa mga birtud ng gayuma, alisin mo na ito dahil sinasabing kapag ikaw ay gumagamit ng gayuma sa isang tao na iyong napupusuan at ginagamitan mo ito at hanggang ngayon ay nasa sa iyong katawan pa rin ito o tinatago mo pa rin ang mga orasyon na ito, kailangan mo nang alisin ang mga orasyon na galing sa kasamaan. Dahil maghahantong lamang ito sa matinding karma na paparating sa iyong buhay, kalusugan o pananalapi. Ang pang-anim na dapat mo nang alisin sa iyong katawan, ito ay ang mga sirang wallet, mga sirang bag o mga butas-butas na bag. Alam mo ba kapag meron kang mga sirang kagamitan katulad ng wallet o bag, sumisimbolo ito ng pagkaubos ng pera. O kaya naman pagkawala ng trabaho, sumisimbolo kasi ito na dapat ito ay sagrado at malinis para maluwag na makakapasok ang pera at swerte. Ang bag at wallet pinaniniwalaan na dapat palagi itong malinis nang sa ganon ay makaakit ito ng maraming blessings. Kaya't kung meron ka mga sirang wallet o bag, palitan mo na ito o huwag mo nang gamitin ang mga sirang kagamitan na ito para tuloy-tuloy ang daloy ng swerte. At ang pang-anim na dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga butas na damit o kaya naman mga underwear. Kasi sinasabi nila na kapag palagi kang sumusuot ng mga butas na damit, mga pantalon or underwear, sumisimbolo lamang ito na ikaw ay palaging nauubusan ng pananalapi. Ganun din,
hindi ka nakaka-move on sa mga nakaraan. Kaya't kung gusto mong makausad sa mga paparating na biyayang darating, kailangan mo nang i-let go ang mga lumang kagamitan na ito. Nang sa ganon ay magaan ang pasok ng swerte sa iyong buhay. Mas mainam na magpalit ka ng mga bagong damit at palitan ito. Ang pangpitong dapat mo nang tanggalin sa katawan, ito ay ang mga litrato ng nakaraan. Kung meron kang mga litrato na baon-baon hanggang ngayon, nilalagay mo pa rin ito sa iyong bulsa o wallet, litrato ng iyong karelasyon, or kahit ano paman. Kung meron kang mga memories na hanggang ngayon ay tinatago mo pa rin ito sa loob ng wallet, sa iyong bulsa or bag, kailangan mo na itong alisin. Ilagay mo ito sa tamang lalagyan, hindi dapat ito nakikita sa pang-araw-araw mong ginagamit. Dahil sinasabi nga na kapag meron ka ng mga litratong nakaraan, ibig sabihin ay hindi ka makakausad patungo sa tagumpay dahil nakapokus ka pa rin sa iyong nakaraan. Para makausad ka sa mga paparating na bukas, kailangan mo na itong isantabi at ilagay ang mga litrato sa tamang lalagyan. Nang sa ganon ay tuloy-tuloy ang pasok ng swerte at kasaganahan sa iyong buhay. Ang pangwalong dapat mong alisin sa iyong katawan, ito ay ang malalaswang tattoo. Kung ikaw ay mahilig magpatato ng mga malalaswa o kaya naman mga nakakatakot na imahe, kailangan mo nang alisin ito sa iyong katawan dahil maghihikayat ito ng matinding karamdaman o kaya naman isang tukso sa iyong buhay. Kailangan mong alisin ang mga malalaswa o mga nakakatakot na litrato nang sa ganon ay hindi ka mapapalapit sa mga kasamaan. Ang mga ganito kasing larawan ay naghihikayat ng mga tukso at kasamaan sa kapaligiran. Kaya't iiwasan mo ang magpalagay ng mga tattoo na hindi kaaya-aya sa iyong pangangatawan. At ang sunod na dapat mong tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang mga kinakalawang na accessories katulad ng hikaw, singsing o pulseras. Dahil sinasabi nga kapag meron ka ng mga kinakalawang na kagamitan, ibig sabihin din ito ay magiging kalawang din ang resulta ng iyong kapalaran. Kakalawangin ang lahat ng mga pinagpaguran mo galing sa iyong trabaho at ang iyong mga pinagpagurang pananalapi ay agad itong mauubos kapag meron kang mga kagamitan sa iyong katawan na kinakalawang na. Kaya kailangan mo nang alisin ang mga kinakalawang na kagamitan para tuloy-tuloy ang pagpasok ng swerte sa iyong buhay. At ang pangsyam na dapat mong tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang mga kagamitan na galing sa nakaw. Kung nakasanayan mo nang gumamit ng mga kagamitan ng hindi sa iyo o kinukuha mo lamang ito galing sa ibang tao, ito ay hindi maganda at naghahatid ito sa iyo ng malaking karma or bad luck. Ang mga kagamitan na galing sa nakaw ay kailanman hindi ito maghahatid ng swerte. Bagkus ito ay maghahatid ng grabeng kamalasan sa iyong buhay. Kaya't huwag ugaliing gumamit ng mga bagay na pinagnakawan. Mas mainam na ito ay galing sa iyo mismo at pinagpaguran mo para ang swerte ay tuloy-tuloy na dumaloy sa iyong buhay. Kahit ugaliin mo gumawa ng kabutihan para ang swerte ay dadaloy ng napakabilis sa iyo. At ang pang-10 na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan, ito ay ang pagsusuot ng mga perlas. Ang perlas kasi sinasabi na meron itong bertud o sumpa ng paghihiwalay ng mga mag-asawa o karelasyon. Ang perlas noong unang panahon pa, sinasabing ito ay naghahatid swerte. Subalit sa nalaman kong sikreto ng perlas, meron itong nakatagong hindi magandang naidudulot sa mga tao. Kaya't kung mapapansin mo, halos lahat ng nagpapakasal ay sumusuot ng perlas. At pagkalipas ng mga ilang taon, sila ay naghihiwalay na. Dahil sa kadahilanan na ang perlas ay may bertud ito ng paghihiwalay o may sumpa ito ng hiwalayan. Kaya't iiwasan mo ang pagsusuot ng mga perlas katulad ng mga perlas na hikaw, singsing, pulseras at iba pa. Kailangan mo na itong isantabi. Kung meron kayong mga perlas, mainam na ilagay ito sa tamang lalagyan at huwag itong ugaliing isusuot araw-araw. Nang sa ganon ay maiwasan nyo ang mga bad luck na mangyayari sa inyong buhay. At yan ang 10 bagay na dapat mo nang tanggalin sa iyong katawan para tuloy-tuloy na dumaloy ang swerte sa iyong buhay. Tandaan na ito ay mga gabay at pampaswerte lamang
Huwag pa rin nating kalimutan na tayo ay manalangin dahil tanging Diyos lamang ang nakakaalam ng lahat para sa atin. Sabayan pa rin natin ang lahat-lahat ng pagsusumikap at diskarte nang sa ganun ay makamit nyo ang inyong mga pinapangarap sa buhay. Sana'y nakatulong ako sa videong ito. Maraming salamat po.